gagawa tayo ng Google Photo. So, ang kailangan natin ay half circle, tapos naka-duplicate ng 3 beses. Rounded din yung corner dun sa taas. So, start tayo sa oval or ellipse. Nakadiin yung alt, nakadiin yung shift para perfect circle yung makreate natin. Zoom in, pen tool, letter P, yung pen tool, and then i-click natin tong anchor point sa kaliwa para mabawas siya. Tapos, adjust natin tong handle, pen tool pa rin pero nakadiin yung alt para ma-adjust natin tong handle na to. Nakadiin yung shift para pantay vertically yung pag-adjust. Ito rin, adjust natin. Sa pantay na siya, lagyan na natin ng curve itong taas. So, naka-direct selection tool, i-adjust ko tong pang-modify ng curve. So, na-modify na siya. Selection tool, i-duplicate ko na 3 beses. So, effects, distort, transform, transform. 90 degree, 3 beses, and then dito sa sulok yung ikot niya. Okay? Kaso, hindi pa siya vector. Appearance lang siya. Object, expand appearance. So, vector na sila. I-right click ko lang para i-ungroup. So, kanya-kanya na silang shape. Para makulayan ko sila. So, click ko to. Eyedropper, letter I. Click ko to para makuha yung kulay. Ito naman, selection tool, eyedropper, selection tool, eyedropper, selection tool, ito yung selection tool, and then eyedropper. So, tapos na sana itong Google Photo. Ang problema, hindi kasi siya eksaktong half circle. Tingnan nyo. Medyo distorted siya. So, kailangan pa natin ayusin to. So, umpisa ulit. This time, outline muna yung starting point ko. Ganyan. Same method. Pen tool. Bawas ko to. Straight ko to. Nakadiin yung alt, nakadiin yung shift. Pen tool pa rin. And then, ipapatong ko na lang muna siya dito. Para makita natin kung saan tayo mag-a-adjust. Tapos, i-resize natin. Nakadiin yung shift, nakadiin yung alt. Sasakto natin yung scale niya. Konti pa. Pwede kong babaan pa yung thickness para mas makita natin. Ayan. Adjust ko tong taas. And then, yung mga handle. Direct selection tool. Adjust ko tong handle. Nakadiin yung shift para pantay. Ito rin, nakadiin yung shift. Kulay pula kasi yung kulay. Palitan ko ng itim. Ayan. Ina-adjust ko na lang tong mga anchor point, pati yung mga handle nila para sumakto sa curve. May konti pa dito. So, siguro lagyan ko na lang ng anchor point. Banda rito. Pen tool ang gamit ko. Suggest ko tong curve. Yan. Tapos, ayusin na natin to. Kailangan ko lang i-adjust tong isang pirasong anchor point na to. Ang ginagamit ko ay
arrow tool para mag-move yung mga anchor point. Pag ganitong nahihirapan na kayo mag-adjust kasi nga sobrang lapit, hindi na makapag-zoom, pwede nyo lakihan tong ginagawa nyo. So, mas malaya na yung movement ng mga anchor point. Ayan, masasakto nyo na siya. Kasi limitado yung movement kanina eh. Sobrang zoom in na kasi. Ngayon, ayan, mas na-adjust ko siya. Okay na. So, balik na natin sa original size niya. Kukunin ko na ulit ito. Balik na natin sa shape. So, duplicate. FX. Distort and transform 90 degree, 3 copies, lower yung rotation. Tapos object, expand appearance, right click, ungroup, kunin na natin yung mga kulay niya. Click, eyedrop, click, eyedrop, click, eyedrop, click, kasi naka-selection, eyedrop. So, yan na yung talagang sakto dito.